education pero kulang o hindi raw ganoon kaakma ang pagpapatupad. Yan ang lumalabas na dahilan. Kaya maraming kabataan pa rin daw ang may maling paniniwala tungkol sa sex at pagbubuntis. Ito rin daw ang dahilan kung bakit kailangan na ng batas na magmamando rito. Magbabalita si Ria Fernandez. Imbes na pagsusunog ng kilay, gatas at lampin ang iniintindi ni na Jane at Jet dahil maaga silang nagkaanak. 13 anyos lang si Jet nang mabuntis ang nooy 14 anyos niyang nobyang si Jane. May sexuality education naman daw sila sa klase. Aware po naman po. Pinagsasabihan po ako lagi ng kaibigan. Kaso di po Opo. Kinailangan tuloy nilang tumigil sa high school para matutukan ng anak. Pero kahit pamilyado na, desidido ang dalawa na magbalik sa pag-aaral. Ano ba pangarap? Maging police po. Sinong inspirasyon mo? Naiiyak. Sinong inspirasyon mo? Family ko po. Sana rin daw, wag na silang tularan ng iba pang kabataan. Umaasa ngayon si Senadora Risa Ontiveros na papasa na sa panlasa ng mga kritiko ang substitute bill para sa isinusulong niyang Prevention of Adolescent Pregnancy Act of 2025. Inalis na ang mga kontrobersyal na probisyon at isinama ang mga rekomendasyon ni Senate President Cheese Escudero. Kabilang na riyan ang pag-alis sa katagang guided by international standards, paglimita ng sex education sa edad 10 pataas at pag-adjust sa 16 years old pataas pagdating sa access sa reproductive health products nang walang parental consent. I hope this allays valid and genuine fears. I hope this helps bring us senators together to finally pass a prevention of adolescent pregnancy bill that our country so desperately needs. Ilan sa mga binatiko sa naunang panukala ay ang haka-haka na wala ng kontrol ang mga magulang sa sex education. Pero base sa pag-aaral ng grupong Roots of Health, maraming mga magulang ang iwas at hindi komportabling ituro ang sex education sa mga anak. What they tell their kids is, bawal yan. Huwag mong gawin. And that is simply not enough. Hindi po sapat to say that it's only the parents. Ideally, the kids learn it at home and then they go to school and the learnings are reinforced by a teacher. Marami rin daw silang nakausap na kabataang mali ang paniniwala sa pagbubuntis. 70% of these kids thought that jumping up and down after sex will prevent pregnancy. So there's so much misinformation. Kumpiyansa ang Roots of Health na maitatama ito ng isinusulong na CSE bill. Para sa 1PH, Ria Fernandez, News 5.